At ang aking pong pamilya ay hindi ko naman sinasabing well-to-do o mahirap. Average po. Pero sagradong katoliko po kami. Ano po? Sagradong katoliko kami na halos lahat po, pagkabata pa lang po ako, natutunan ko na po yung kada alas 6 ng gabi kami nagro-rosaryo. Nakaluhod sa kahoy, nagro-rosaryo po kami. At tinuro sa akin na aking mga magulang pagiging isang tunay na maniniwala at pananampalataya. No po? Dahil malapit kami sa lugar ng St. Jude, yun po ang aking naging parish. Every Thursday, ako po'y nagmonobena doon, ako po'y nagdadasal. At kasama na din po doon yung aking pananampalataya pagka Martes kay San Antonio, pagka Miyerkules kay Virgin of Manawag, Webes sa St. Jude, Friday sa Quiapo, Sabado, Virgin of Manawag, Linggo, normal Sunday Mass, Lunes lang ang pahingko. Ganun po ang nakagawian ko. No? So lumaki po ako ganun. At bukod pa po doon, ako po yung lumaki sa isang exclusive Catholic school. So isipin na lamang po, bilang isang bunso, ay laki rin ako sa layaw. No? Na mula sa aking pagkabata ko, ang gusto ko yung pinagkaloob din ng aking mga magulang, especially ang aking ina. At sa akin po paglaki ay dahil yun nga, nasa exclusive school po ako, puro lalaki, kaya nandun ang kalokohan. Ano po? Kaya kahit ako po yung kalasing ba, ako yung malokong tao. Sira ulo ko sa eskwelahan. Sa eskwelahan ay naging involved po ako sa fraternity, na-involved sa mga gulo, sa school, lagi ako nasususpended. Ano po, school bukol po ako nun. Ano po. At ganun ang aking buhay. At sabi ko nga sa murang edad, at the age of 15, tatay na po ako. 16, tatay ulit ako. At 18, tatay ulit ako. Kaya ganun po ako kasi raulo, ganun ako kung paano magpayak sa isang babae. Ang nanay ko po, pumunta po ng Amerika, kaya ako po na isa, kasi maaga pong namatay ang aking father, yung aking high school po. Kaya sa aking pag-isa, wala nag-alaga sa akin, ay mas lalo naging komplikado ang buhay ko. Hindi ko naman masasabing napunta ako sa mga barkada, pero siguro nandun lang talaga siguro yung influensya ng pagiging loko-loko ko. At gayon nga po, hanggang sa na-involve ako sa isang babae na kami nagsama, ikaw kami ng anak ko ulit, at sa hindi pagkakalo ay nagkahiwalay din kami. Ano po, hanggang sa yan, tuloy-tuloy, nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho. Ako po tapos ng civil engineer, pero ang mga una kong trabaho ay sa mechanical po. So, halos wala akong naging experience talaga sa field ko as a civil engineer o sa construction industry sa Pilipinas. Ang naging trabaho ko po noon sa Pilipinas ay sa purchasing, sa procurement po. At pag kayo po nagtatrabaho sa purchasing, sa procurement, nandoon po yung anong tawag dito? Yung tukso. Yung tukso para gumawa ng pera. At doon ako natuto gumawa ng mga kalukuhan, magkakaroon ng mga sideline, gumagawa ako ng sarili kong resibo, gumagawa ako ng sarili paraan para madagdagan ang aking kita. Pero kayo pa man, kahit meron akong sideline, hindi na pupunta sa isang magandang punta yung aking kinikita. Imbis ay mas lalo akong natuto sa isang mas masama pang issue. Ako po ay nalulong sa droga. Naging addict po ako sa bato. Naging addict po ako sa shabu. Hanggang sa ako isa nangyayat. At hanggang doon sa pinapasukan ko, isang sikat na kumpanya sa Pilipinas. Kilalang-kilala to. Kahit pumunta kayo ng Santa Mesa, Pasig, Quezon City or whatever, pag nakita yung sign na to, ay alam niyo na, doon ako nagtatrabaho sa malaking kumpanya. At nagkaroon ng gulo, yung gulo. Actually, bago nagkagulo, ay nagkaroon ng isang proseso yung aking mga kasama na gumawa sila ng pera
na ang ginawa ay inilipat sa aking pangalan na hindi ko alam. So nagkagulo po, no? Nung dumating na yung panahon na naniningil na yung mga supplier, eh ako ang hinahanap. Ano po? So nagkagulo po, at yung mga panahon na yun na aking pagiging gamon sa bisyo, ano po, ay doon nagulo ang aking buhay. No, hanggang sa hinahanap ako ng mga pulis, nagtatago na ako sa aming bahay, di ako makalabas. Ang girlfriend ko, kung gumun na ako sa bato, mas gumun pa yung girlfriend ko sa bato. Ano po? So, ganun po, no, biglang naging komplikado. At inilagay yung aking litrato sa newspapers po noon. No, hindi naman sinasabing wanted ako, pero sinasabing yun lamang yung this is Mr. Fajardo is no longer connected to this company. Pero pag makikita mo po yung parang ang feeling ninyo, criminal ka, wanted ka, hindi ako makalabas. Yung mga pulis na doon, makikita mo nag-aabang sa akin. And one time, dahil walang bato, wala akong magawa, walis ako. Walis. Hanggang nakakita ako ng Biblia, yung Gideon Bible. Binasa ko. Alam niyo po yung Gideon Bible, masyado po malalim ang English nun. Malalim, kasi yung mga ye who are evil, ye, tao, malalim. At merong isang nag-catch sa akin na attention sa isang verse. Na sabi doon ay, "O ye who have little faith, you can say to this mountain, move, and it will move." Na-catch na attention ko yun.